Alam niyo, merong misconception na pagdating sa mga lalaki ay ang akala ng karamihan lalo na sa mga kababaihan ay sobrang napakahilig nito sa ganun, sa S. Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit may mga kalalakihan na umaayaw, na tumatanggi sa S? Bakit nga ba? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, ito ating aalamin kung bakit nga ba may mga lalaki ay minsan ay talagang ayaw nila ng ganon. So, at number 1, ito ang dahilan. Stress. Alam nyo, ang lalaki, kapag stress na yan, naku, siguradong lahat na ay wala ng gana. Wala na siya sa mood. Yung libido ay sobrang bagsak na. Wala ka nang ma-expect na ibubugayan sa usaping ganon. Okay? Most likely, kapag may trabaho yung lalaki, kadalasan yung stress ay work-related at yan ay dala-dala niya hanggang sa pag-uwi. Ganun. Kaya kapag ang lalaki ay stress na sa trabaho, sa kanyang ginagawa araw-araw, nako, siguradong pagdating din sa ganung bagay, sa S, wala na. Ayaw na niya. Wala na siya sa mood. So, kapag napansin mo yung partner mo na ayaw niya, na tumatanggi siya, kahit pilitin mo, ay talagang tinatalikuran ka na, intindihin mo muna. Alamin mo rin kung meron siyang pinagdadaanan. Okay? So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung health issues. Nako, ito yung culprit kadalasan. Lalong-lalo na pagdating sa pagkamacho ng lalaki. Karamihan ng mga lalaki talagang ayaw nilang aminin na dumarating yung punto na nakakaranas na sila ng ganito. At madalas ito sa health. So, ito yung isang dahilan kung bakit ang lalaki ay tumatanggi na. Kasi nga, wala na. Apektado na yung si Junjun. Hindi na yan makaka-perform. Hindi na siya lumalaban. Ayaw na niyang tumayo. Di ba? So, ano pa nga ba ang i-expect niya sa kanya kung talagang affected na ng health, ang overall na vitality? Ito yung pagiging macho, pagiging matikas, pagiging lalaking lalaki. Yan ang apektado kapag meron ng mga problema sa kalusugan. Kadalasan ito yung mga related sa puso, sa mataas na presyon ng dugo, sa sakit na diabetes. Ayan, marami yan. Mga chronic diseases na yan. Sobrang nakakaapekto yan sa pagiging macho ng lalaki. So ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung hormones. Or ito na, yung mababa na ang kanyang testosterone. So ano ba ito? Ito yung drive. Ito yung nagbibigay ng gigil, nagbibigay ng pakiramdam na gustong-gusto niya ang bagay na yon. Yan ang ginagawa ng testosterone sa tao, sa lalaki at sa babae. So kapag yan ay mababang-mababa, nako, siguradong apektado na uli yung kanyang pagka-macho, pagka-lalaki. Okay? Ganun po yun. So, yan ang unang-unang tatamaan, yung si Junjun, di ba? Tsaka makikita mo kapag mababa ang level ng testosterone ng isang lalaki, nako, makikita mo yan na parang tamad siya, wala siyang gana, sa physical na itsura niya, pagkalalaki niya, para siyang malambot literal. Sa physical lang yun, paano na yung pakiramdam niya? Mas lalo na, di ba? Kasi ang lalaki na talagang oozing, high ang kanyang level ng testosterone, lalaking lalaki, di ba? Makikita mo yan. Muscular. Makikita mo sa physique ng lalaki na mataas ang testosterone. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung medications or mga iniinom niya na gamot. So, alam nyo, tulad dun sa number 2 na health issues, karugtong na nito ang mga gamot. So, alam nyo, yung mga maintenance medicine na yan, naku,
Panira yan, panira yan sa pagiging matikas, pagiging tigasin, pagiging macho ng isang lalaki. Totoo yan. Kaya mapansin nyo kapag yung partner nyo ay may iniinom na mga gamot para sa isang karamdaman, mga maintenance na yan, naku, sigurado yan na apektadong-apektado na yung kanyang pagkamacho. Okay? So, isa yan sa talagang sumisira sa bagay na yan. So, kapag may health issue yan, siguradong may mga gamot na iniinom ang lalaki na yan. At isa yan sa dahilan na maaring siya ay tatanggi or aayaw kasi wala na. Kumbaga hindi na niya kayang ibigay yung sarili niya kahit man gustong-gusto niya ay hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Ganun po yun. Masakit talaga sa parte ng lalaki ang ganyan. Totoo yan. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung pagod, fatigue. So, ito na. So, alam nyo, dito sa mundo na talagang stressful ang araw-araw nating ginagawa, ito pa, pagod ka pa sa iyong ginagawa araw-araw, di ba? So, halo-halo na yan. Pagod ka na, stressed ka pa. Nako, wala na. Gusto mo nang humilata. Gusto mo nang matulog. Yun na lang ang hinahanap ng katawang lupa ng lalaki na yan kapag pagod. Hindi mo asahan na pagbibigyan ka niyan, kahit kalabitin mo yan, kahit ano pa ang gawin mo dyan sa harap niya, kapag pagod ang kanyang katawan, nako, siguradong hindi mo mapipilit yan. So, kapag ganyan, siguro mas maganda. Pakainin mo muna. Ipagpahinga mo muna siya. At sigurado kapag pinakain mo yan, lalong-lalo na kapag may sabaw, yung mga pampalakas na yan, antayin mo lang ilang oras yan, siguradong sisigla din siya. Patulugin mo muna saglit para ma-rejuvenate naman yung kanyang katawan. Okay? So, ayan po, ang number 5. Number 6. So, ito naman ay sa part naman ito ng babae. So, yung unang 5 ay puro mga lalaki yun sa part niya mismo. Ito naman ang isang factor na dahil sa babae. So, ito yung lack of attraction. Naku, bakit naging ganun? So, bakit nga ba wala nang attraction? Hindi na na-attract yung lalaki sa iyo dahil sa mga ilang dahilan, ilang factors. Maaring pinabayaan mo yung sarili mo, di ba? Hindi ka nakaakit-akit sa paningin ng partner mo. Dahil sa maaring ikaw rin ay pagod sa ginagawa mo or kung ano man yung mga dahilan mo, kaya yung lalaki ay nawawala na ng gana sa iyo para laging kaakit-akit ka sa paningin ng partner mo, dapat huwag kang magpabaya, okay? Kahit anong busy mo sa ginagawa mo araw-araw, huwag mong pabayaan yung sarili mo, okay? So, pagdating sa bagay na yan, ay dapat ipinaghahanda mo rin yung partner mo. At syempre, umpisahan mo yan sa pagiging kanais-nais sa paningin ng partner mo. So, ayan po, ang number 6. So, ayan po ang iilan sa mga dahilan kung bakit may mga lalaki na umaayaw or tumatanggi sa bagay na yan, yung S. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe